Sabi ni Paolo, "Huwag ka na umiyak, ikikiss na lang kita." So mga kachika, yung reaksyon ni Kimi, biglang huminto yung luha sa mga mata niya, tapos itinuro niya yung pisngi niya. Kaya umiyak, kiss na lang kita. Kaya umiyak, kiss na lang kita. I also saw a picture nga na parang nire-reshare nila, nire-repost nila kung saan nakalagay doon, i-boycott nga daw yung Kim Pao movie. Di ba mga kachika, hindi ko alam kung anong purpose nila, bakit nila ginagawa to. Naiinggit ba sila sa ating Chinita Princess? Magandang araw mga chika, naging po ulit ang yung Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. Today is Sunday, March 16 and mamaya-maya lang ay magkakaroon ng performance si Kimi tsaka si Paolo sa Coronadal. So while we are waiting for their performances mga chika, let's have some quick Kim Pao update muna. Mga chika, there was a video yesterday na nagte-trending actually hanggang ngayon kung saan makikita natin dito ang ating Chinita Princess na si Kimi na naging emosyonal sa stage. Okay? Madalas mga chika, or most of the time, di ba, si Kimi laging nakangiti, nakabungis-ngi, sigaw ng sigaw kapag siya ay nagpe-perform. But what happened yesterday is very unusual mga chika, kasi merong parte doon kung saan habang ini-interview si Kimi tsaka si Paolo, actually to be particular, si Kimi pa nga lang yung sagsasalita doon, bigla siyang naiyak. Okay, so marami kaagad yung spekulasyon, di ba, ng mga tao, ng mga fans, bakit biglang naiyak si Kimi. So mga chika, ipinaliwanag dun ni Paolo, di ba, na nung mga time daw kasi na audition ng PBB sa Cebu, doon din sa exact location na yon, SM Cebu, nag-a-apply or nag-o-audition si Kimi. So mga kachika, parang nagbalik tanaw sila way back 2006. That was the year Kimi has entered Pinoy Big Brother house. And after ganong season na yan mga kachika, si Kimi yung tinanghal na PBB Teen Big Winner. Diba? Kaya mga kachika, sabi niya nga doon, naalala niya nung mga time na nasa SM City Cebu siya, tapos nag-o-audition siya, papasok sa bahay ni Kuya, and then at this moment nga raw mga kachika, nandun ulit siya, but this time nagpo-promote naman ng movie nila ni Paolo Abilino na My Love Will Make You Disappear. And makikita natin sa mata ni Kimi kung gaano siya ka-thankful, diba, sa blessings na tinatanggap niya ngayon. Ngayon mga chika, hindi pa rin napigilan ni Kimi, diba, na maluha dyan. Actually, inabutan pa nga siya dyan mga chika ni Paolo ng parang maliit na tissue paper, and then doon na nag-joke si Paolo. Siyempre para mabuhay yung enthusiasm ng mga tao kasi medyo nagiging malungkot na yung paligid eh. So sabi ni Paolo, "Huwag ka na umiyak, ikikiss na lang kita." So mga kachika, yung reaksyon ni Kimi, biglang huminto yung luha sa mga mata niya, tapos itinuro niya yung pisngi niya. Hindi ko na rin alagaan. Melody! Sa ibang bagay. Pero hindi, thank you talaga so much. Hindi ko nag-audition ng PBB. Ang ganda na namin. Pero si Paolo. Dito nag-audition, dito mismo nag-audition si Kim ng PBB. And now, ngayon diba, dito ka lang simula, pero ngayon nandito ka ngayon, na umabot ka ngayon, na makakasama si Paolo. Iyakan pala dito. Huwag ka na umiyak, kiss na lang kita. Huwag ka na umiyak, kiss na lang kita. To be honest, inaabangan ko talaga mga kachika na i-kiss siya dyan ni Paolo Abilino kaso biglang lumayo si Kimi. Siguro mga kachika, kinabahan din siya kasi baka nga daw totohanin ng Diyosawa niya. Pero mga chika, makikita natin dyan na tuwing si Kim ay nalulungkot, tuwing siya ay emosyonal, di ba? Paolo is always there beside her para suportahan siya.
'di ba? Para i-motivate siya, para in some way ma-relieve yung stress tsaka yung sadness na bumabalot sa kanya. Actually mga chika, yung pag-iyak na yan ni Kimi, marami yung nagsasabi, there's a chance daw mga kachika na isa sa mga dahilan diyan ay yung patuloy na pambababash kay Kimi recently sa social media. As you're well aware mga kachika, binigyan nila ng fake news or maling kahulugan yung pagkakasabi ni Kimi nung salitang deserve. 'Di ba? Inirelate nila yan sa politika kahit wala naman talaga iyong kinalaman doon. Kaya mga chika, ang dami ngayon mga kung sino-sinong bashers ng Kim Pao sa social media sinisiraan si Kimi. Actually, I also saw a picture nga na parang nire-reshare nila, nire-repost nila kung saan nakalagay doon, i-boycott nga daw yung Kim Pao movie. Di ba mga chika, hindi ko alam kung anong purpose nila, bakit nila ginagawa to. Naiinggit ba sila sa ating Chinita Princess? 'Di ba? Bakit gusto nilang pabagsakin? Bakit nila pinagtutulong-tulungan? Kung tutuusin, wala namang ginagawang masama sa kanila si Kimi. Despite of all the bashing they're doing to her, si Kimi mga chika, pinapasaya pa rin sila. 'Di ba? Pinakikilig pa rin sila. Actually, tinutulungan pa nga rin sila, 'di ba? When Kimi is doing charity works, hindi yan namimili ng taong tutulungan niya. 'Di ba? Kahit ikaw ay supporter niya or basher niya, tutulungan ka pa din niya. Ganyan kabait si Kimi. So nagtataka nga ako ano bang purpose na parang gusto nilang i-boycott? 'Di ba? Yung pelikulang My Love Will Make You Disappear. Tayong lahat dito sa Kim Pao community pinagtutulong-tulungan natin, i-build up yan. And then yung ibang mga tao, hindi ko alam yung iba't ibang mga basher sa iba't iba ring panig na mga lugar. May mga nakita ako mga chika, parang tinatakpan nila yung mukha ni Kimi, 'di ba? Sa mga banner na Julie's Bake Shop. And then meron din ako mga nakita na mga random post sa social media na dini-dirty finger nila mga chika ang Kim Pao. Kaya ako sa totoo lang mga chika, I hate toxicity. Ayoko talaga nung ganitong mga usapan. Kaya as much as possible, hindi ko siya kino-content. Kaya nga mga chika, feeling ko there's a chance na si Kimi ay naging emosyonal sa SM Cebu dahil naalala niya yan. Siguro nasa isip niya na despite of all the effort she's doing to everyone, yun pa yung natatanggap niya. 'Di ba mga chika? Kaya ngayon, ang best na siguro magagawa natin ay suportahan na lang natin si Kimi and let's ignore these bashers. So mga chika, so much for the toxicity. Move on naman tayo sa good vibes. Let's have another update. And this time naman sa performance kahapon ng Kim Pao sa SM La Consolacion. So mga chika, ngayon para sa akin lang to mga chika, bakit parang mas matindi yung ginawa nilang pakilig dito sa location na to mga chika compare sa SM Cebu? Kasi ang dami rin mga ganap doon mga chika, kung saan makikita talaga natin kung gaano ka-sweet si Kimi tsaka si Paolo. Merong eksena doon mga chika na habang nagpe-perform sila, si Paolo tsaka si Kimi sobrang higpit ng hawak ng kamay nila sa isa't isa. Ewan ko kung napanood niyo yung parting yun mga chika. Habang kumakanta sila, etong si Paolo hawak-hawak niya si Kimi na tila ba ayaw niyang bitawan yung kamay nito. 'Di ba? Parang ang casual na magjusawa lang, 'di ba? Tapos naglalakad-lakad, holding hands while walking habang sila ay nasa stage, 'di ba? And actually meron din akong nakitang isang eksena doon mga chika na si Kimi ay gustong kantahan si Paolo. But here's the thing mga chika, gusto ni Kimi si Paolo nakatingin lang sa kanya. So ayaw niyang tumalikod si Paolo or tumingin sa kahit na kanino. So mga chika, actually dun nga sa comment section nakalagay, grabe pala si Kimi, sobrang selosa, 'di ba? And I think yung kakantahin yata doon ni Kimi mga chika, yung awiting Mr. Right Kasi dun sa bandang hulihang part ng video, sinabi niya na baka nga daw si Papi Paolo na yung Mr. Right. Panoorin niyo to mga chika. Kantahan na lang kita. Pero huwag ka tumalikod doon. Harap lang siya. Umarap ka lang dito! Kaya sabi ko talaga sa'yo! Diyan ka lang! Kasi nagulat talaga ako pag tingin ko talaga, oy! Diri lang ka tanaw! Ayaw na! Sabi sa akin na si Mr. Right Yeah, actually, ipakita nyo na ako si Mr. Right, pero murag ikaw naman siguro. Kaya nga tawa ako ng tawa mga chika nung napanood ko yung short clip na yan. Kasi hindi ito yung unang beses na nagpakita si Kimi na nagsiselos kapag si Paolo ay tumitingin sa ibang mga girls. And actually dyan din mga chika nung tinanong niya baka nga daw si Paolo na, si Mr. Right. Actually Kimi, hindi mo na kailangan sabihin yung word na baka.
kasi everyone is sure na si Paolo na talaga yung Mr. Right mo, di ba? Ang tagal-tagal mo nang hinahanap yung Mr. Right mo, di ba? So finally, ayan, nandyan lang siya sa tabi mo. It's no other than Paolo Abilino. Overall mga chika, just like what happened on SM Seaside tsaka SM Cebu City, naging successful din yung pagdalaw at pagperform ni Kimi tsaka ni Paolo sa SM La Consolacion. Ngayong araw naman mga kachika, actually maya-maya na yan, nasa KCC Mall of Marble naman sila sa Coronadal, and definitely marami na namang mga tao yung pupunta dyan. Mapa Kim Pao fans man and yung iba hindi Kim Pao fan, panigurado mga kachika ay dumugin silang dalawa dyan. So para sa mga kagaya ko na kinikilig at nanonood lang dito sa bahay, stay tuned lang muna tayo at abangan natin ang performance ng Kim Pao ngayong araw. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Chika Patrol signing out!